timinsahin niya apong mabsat itang agsapa. Hallelujah. Kahit ibaga tayo kini Pastor. God bless, Pastor. Nakantay kaya po mabsat. The Lord our God is good. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dagdagan natin ang pagsamba sa Panginoon. Come on, let us worship Jesus. Hallelujah, Lord Jesus, we love you. Hallelujah. Last Tuesday, nandun kami sa patay, mga kapatid. Kami pa, mga kapatid lamay, tayo ay nandoon upang mag-ministeryo. Amen. Hallelujah. Doon ay nararamdaman ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung sa namatayan na may kalungkutan, nararamdaman ang presensya ng Panginoon, siguro lalong-lalo na sa tahanan ng Panginoon. Amen. Wala namang patay dito, mga kapatid. Amen. The Bible says, the dead praise not the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hindi kami papayag. Hallelujah. Na walang sasamba sa pangalan mo. Sa bayan mo, Panginoon. Iday-dayag na kaapo. Hallelujah. Mabuting Diyos. Tapat. Nagpapagaling. Nagliligtas. Tumutugon sa panalangin. Hallelujah. Mabuti kang Diyos. Walang katulad. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Habang nabubuhay, Panginoon, we will serve and worship you, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko, mga kapatid? Maraming sumamba ng ilang taon lang. Hallelujah. Maraming nagdakila sa Diyos ng ilang taon lang. Pero huwag tayong pumayag, hallelujah, na may matitira sa buhay natin, hallelujah, na hindi itatakila ang Diyos, hallelujah. Come on, let us worship the Lord. We worship you, Father. Marami na tayong marinig na nandito ang katotohanan. Marami na tayong narinig, mga kapatid, na napakabuti ng Diyos sa ilang taon. Pero huwag tayong pumahiyag na may hangganan, mga kapatid. Ang ating pagpupurit, pagsamba sa Diyos dahil sa langit, mga kapatid, tayo isasamba doon, mga kapatid, wala ng araw na bibilangin, araw-araw, hallelujah, ay patuloy na itataas ang Diyos sa lugar na yun. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord! Wala pa man tayo doon. Ba't tayo dito nagsasaya, Pastor? Wala pa naman tayo doon. Amen. Dahil nagsasaya tayo, alam natin, isang araw, mga kapatid, amen, hallelujah, gagawin natin ito harap-harapan, hallelujah, sa Panginoon na nagbigay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Upurihin ang pangalan ng Panginoon. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. Kung nakapasok ako doon, alam ko na yung gagawin ko, mga kapatid. Nabanggit ko na sa inyo, sino nakakaalam? Pagpasok sa langit, yung una kong gagawin. Ha? Ano? Tatakbo ako ng mabilis. Mag-i-slide ako sa ginto. Hanggang sa pag-slide ko, mga kapatid. Alam niyo na, dire-diretso na yung mga kapatid sa paanan, mga kapatid ng Panginoon na sasamba. Amen. At doon din, hallelujah, pagkatapos sambahin ng Panginoon, pupuntahan ko yung mga taong ginamit ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid, na
walang tigil nagpaalala, hallelujah, sa buhay mo at nagturo. Makapasok lamang ako mga kapatid sa kaya ng Panginoon. Amen. Kaya tingnan natin yan mga kapatid para tayo patuloy na ganahan na maglingkod sa Panginoong Diyos. Dahil sa mundong ito mga kapatid, wala tayong makikitang pag-asa. Sa Diyos meron mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise God. Personal ko pong binabati ang ating mga bisita. Magpalayan tayo ng Panginoong. Sunday, nandito ba siya? God bless you kin ni Ina. God bless you, Ina. Makawat nga ta ni Inang di Tagalog. Ha? English. May. English. Medyo bawasan mga anak ng diyan. Praise the name of the Lord. So, purihin ng Panginoon, tayo magkakasama mga kapatid. Amen. Lagi na gagawin natin yan na ang tahanan ng Panginoon ay lagi nang mayroong bisita mga kapatid sa tulong at biyaya ng Diyos. At ipag-pray natin ang ating service sa Sunday mga kapatid. Amen. At dalangin natin ang Diyos ang siyang gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon sa araw na ito. Binabati ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. At ang Diyos ang siyang tumugon at gumawa sa buhay ng bawat isa. Amen. So sa araw na ito, October 22, ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Sa araw na ito, at tanggapin niyo ang salita ng Panginoon sa araw na ito dahil gusto tayong tulungan ng Panginoon mga kapatid. Lahat tayo, kasama ng bisita natin. Amen. Dahil napakalaki ng magagawa ng pakikinig ng salita ng Panginoon mga kapatid. It is not just by reading, but the Word of God is powerful when we hear it preached mga kapatid. Makapangyarihan ang salita ng Diyos pag naipangaral ng taong pinahiran ng Diyos na mangaral. Ay sa umagang ito mga kapatid ay buksan natin ating mga Biblia kasabay ng ating mga puso. Amen. Sa Matthew chapter 13. Naipangaral ko na ito na parang ganito rin mga kapatid, ngunit parang lang ha. Okay. Kailangan nating maunawaan. Amen. Matthew 13, beginning in verse number 10, up to the succeeding verse of the scripture. Papel na yung ginagamit ko mga kapatid, wala. Sinira mo. Sinira ng bata. Yan ang trabaho ng mga bata, mga kapatid, taga-sira. Kaya sa church, mga kapatid, mag-mature tayo mga kapatid. Amen. Walang magagawa ang mga bata na maliban sa magpuri. Amen. Ang nakakatulong talaga sa church yung mga mature. Maraming gagawin, mga kapatid, marunong mag-ingat. Amen. Kaya sayang, papapil-papil na ulit, back to basic. Okay. Ganun pa man, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos saan man yan nakasulat, mga kapatid. Matthew chapter 13, verse 10. Sa English. Pagkatapos magturo ni Jesus ito, mga kapatid, nagturo siya. Kaya nga, naalala ko noon, mayroon akong lecture noon. Hindi ko alam gawain ng nanay. Nagtanong ako noon, sinong gusto niyo magturo dito kako? Ang pinadala ng Panginoon o si Lord? So, nagsigawan silang lahat. Gusto nila si Lord magturo. Sabi ko, hindi niyo kaya pag si Lord ang nagturo. Dahil pwede niyang sabihin yung laman ng puso mo eh.
Uy, ba't yung puso mo, ang iniisip mo, ganito mo na, wala kang magagawa. Dahil tingnan niyo ang Panginoon dito mga kapatid, tingnan niyo. Kaya ako'y nagpapasalamat na may nagturo din sa akin dahil ang mga pastor natin ay gumagamit pa ng dictionary, gumagamit ng mga story para yung mensahe ay mai-present na maunawaan mga kapatid. Tingnan ninyo nung nagturo ang Panginoon, hindi ko naman sinasabing masama ang Panginoon, pero pansinin niyo ito mga kapatid. Pagkatapos niyang magturo, may napansin yung mga alagad. Tingnan ninyo, sabi ng mga alagad sa verse 10, "And the disciples came." Sa dami ng tao na tinuruan ng Panginoon, pagkatapos niyang magturo, ang lumapit lang sa Kanya ay mga alagad. Amen. Kaya ang mga gusto talagang matuto lang ay yung mga alagad. At sabi ng mga alagad, "And he said unto him, Why speakest thou unto them in parables?" Intindihan niyo ba ito mga kapatid? Ang sabi ng mga alagad, ba't nagsasalita ka sa kanila ng pagtuturo na hindi diretso? Ang daming pasikot-sikot, meron pang ibig sabihin. Because a parable is a story. It can be an earthly story, but it has a heavenly meaning. Ay, nagtataka yung mga alagad, ba't di mo pa sila diretsuhin? Di ba? Ba't di mo pa diretsuhin? Tingnan niyo yung sagot ng Panginoon mga kapatid. "And he answered and said unto them, Because it is given unto you to know." Sa mga alagad, "the mysteries of the kingdom of heaven." Pakinggan niyo ito. "But to them, it is not given." Kaya pala sa bawat pagtuturo ng salita ng Panginoon, meron talagang hindi nakakatanggap ng mensahe. At parang awa niya mga kapatid, huwag nawang mangyari yun dito. Dahil ginagawa ko po ang lahat ng magagawa ko, maintindihan nyo lang ang mensahe ng Panginoon. Tingnan niyo ang Panginoon na nagturo siya sa mga tao kasama ng mga alagad. Pero ang mga nakaunawa lang yung mga alagad. Mga kapatid, I pray to God, mga kapatid, ng salita ng Panginoon ay maunawaan ng lahat ng papasok sa lugar na ito. Amen. Verse 12, "For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance." Grabe, salamat sa Panginoon. "But whosoever hath not," huwag kang papayag na wala kang salita ng Panginoon, "from him shall be taken away even that he had." Kahit yung meron ka ay mawawala mga kapatid. Verse 13, "Therefore speak I to them in parables, because they seeing see not." Sinasadya ng Panginoon na magsalita ng talinghaga upang yung ayaw talagang makakita, wala siyang makita. "And hearing they hear not," yung ayaw matuto ay walang mapakinggan. "Neither do they understand." Kaya magpasalamat tayo pag nakakaintindi tayo sa mga pagtuturo ng Panginoon mga kapatid. 14, "And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which says, By hearing ye shall hear, and shall not understand. And seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand." Hindi ninyo magagawa pag naintindihan ninyo ang salita ng Panginoon. "And should understand with their heart, and should be converted,
and I should heal them. Kaya hindi sapat ang pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan na iintindihan. Amen. Upang ang Diyos ay magpapagaling, ibig sabihin, may gagawin ng Panginoon. And finally, 16. Itong gusto nating marinig, mga kapatid. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Mapalad ang mga taong nakakakita. Mapalad ang mga taong nakakarinig. Purihin ang Panginoong Diyos. Sa araw na ito, tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord Jesus, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang dakilang pangalan mo, mabuti at tapat na Diyos. Amang banal, salamat po sa araw na ito. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Tinataas ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po ang dahilan kung ba't kami naririto, O Diyos. Lord God, we desire, Lord God, ang nilalaman ng puso't isipan namin sa lugar na ito. Ay tanging ikaw at ang kalooban mo, dakilang Diyos. Kaya maghari ka sa aming mga buhay. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa iyong gawain. Maghari ka sa bayan na ito, Panginoon. Ipakita mong magagawa mo, Lord. Show your glory, Lord God. Show your power, Lord Jesus Christ. At kinakalagan namin ang salita ng Panginoon sa araw na ito, na hindi lamang mapakinggan, Panginoon, kung hindi ang bawat isa ay makaunawa kung ano ang sasabihin ng Espiritu sa buhay ng bawat isa. Lord! Espiritu sa Espiritu, hallelujah, makipag-ugnay ka. Ang Espiritu Santo ang tinanggap ng iyong mga anak, Panginoon, hallelujah. Ang siyang mangusap sa aming Espiritu bilang tao, Panginoon. At maghari ka, Lord, and i-bless mo po ang buhay ng nakakaunawa at nakakarinig ng iyong tinig, Panginoon. Maghari ka, Lord, kasama ng iyong banal na Espiritu nang magbibigay ng liwanag sa aming pag-aaral at sa aming paghakbang sa mundong ito. Tulungan mo kami, Lord. Ang aming mga kahilingan, Lord, na aming inaasahan ay iyong tutugunin sa tahanan ito, Panginoong Diyos. Answer the prayers of your people, Lord God, I pray. Tulungan mo rin, Panginoon, namin mga bisita, O Diyos, na sila'y mapagpala. Lahat ng mga kalooban mo sa salita mo, Diyos, ay maunawaan din nila gaya ng ginawa mo sa amin. Pagpalain mo sila ng relasyon sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat ang kaligtasan para sa kanilang mga buhay at sa kanilang mahal sa buhay. Gumawa ka, Panginoon. Tulungan mo rin, mga kapatid, na hindi namin nakakasama ngayon. Sila ingatan mo upang sa susunod na gawain, Lord, ay makasama namin silang sasama sa iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sapagkat ikaw ang Diyos na tutugon at gumagawa at gagawa pa sa buhay namin. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin at sambahin ang Panginoon mga kapatid. Panginoon, hallelujah, lahat ng nakakaunawa ng pagsamba, lahat ng nakakaunawa ng pagpupuri, hallelujah, sa Diyos. I want to make it eternally more than invisible than your ways to the glory of God. Forever and ever. Amen. So ngayong October 22, 2023, alas 9:54, nagsisimula ang pangaral ng salita ng Panginoon na mayroong pamagat na nagsasabing the importance of spiritual senses. Ang kahalagahan na mayroon tayong, amen, pakiramdam at pangunawa sa spiritual na mga bagay. God bless you. Mabalik kayong tugawin, pagpalain tayo ng ating
Panginoon. The importance of spiritual senses. Sa araw na ito, mga kapatid, marahil, ikaw ay kumpleto physically. Excuse me lang kay Brother Virgilio. Maaring kumpleto ang iyong kamay, paa, buong katawan, mga kapatid. Ikaw ay nakakarinig. Ikaw ay nakakakita. Excuse me, Brother Virgilio. Ikaw ay nakakaramdam. Meron pa ba kayong pakiramdam, mga kapatid? Amen. Meron pa ba kayong panglasa, mga kapatid? Amen. At meron pa tayo, mga kapatid, mga bagay-bagay sa buhay natin in a physical form. Amen. Check upin nyo nga kung meron pa, mga kapatid. Amen. Meron pa, Manang Mercy. Meron pa ba tayong pakiramdam? Nandyan pa ba, mga kapatid, yung ginawa ng Diyos sa katawan natin? Gumagana pa ba? Amen. Kung meron pa, pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil kung may problema, wala sana tayo dito, mga kapatid. Pero dahil, amen, we are complete, physically fit, salamat sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Actually, God is healing and fixing physical bodies. Sa Biblia ay napakarami ng pinagaling ng Diyos sa karamdaman. Inayos, mga kapatid, ang physical na buhay. Ang pakinig, ang paningin, lahat, mga kapatid, inayos ng Panginoon physically speaking. Pero pakinggan niyo ito, mga kapatid, at maalala niyo na dito din ay maraming pinagaling ang Panginoon, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Na ang Diyos ay totoong concern sa tao. Pero makinig kayo lahat, mga kapatid. Yes, mahal tayo ng Panginoon. At gagalingin niya ang karamdaman natin, mga kapatid. Physically. Pero hindi yan ang nakaliligtas, mga kapatid. Ang totoo, mga kapatid, ang emphasis sa Biblia ng Panginoon ay napaka-strong. Hindi lamang sa physical concerns ng tao, kung hindi ang sinasabi ng Biblia ay ang inner man ng ating spiritual being. Kung merong gusto ang Panginoon, kung makikita natin gusto ng Panginoon na ayusin ang physical natin, mga kapatid, mas lalong-lalo na tayo po ay magkaroon, mga kapatid, ng maayos, gumagana, at epektibong espiritual na pagkatao, mga kapatid. Amen. Dahil dito sa church, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang pag-usapan ang ating physical form and physical appearance, mga kapatid. Dahil ang church na ito, ang pinag-uusapan natin, marahil na pag-uusapan ng material, paminsan-minsan, na pag-uusapan ng pinansyal, na pag-uusapan ng physical, pero ang vast majority ng pag-uusapan natin sa gawain ng Panginoon ay ang mga bagay spiritual, mga kapatid. Kaya kung meron tayong ipagmamalaki, ay walang iba ang ating spirituality, mga kapatid. At kinakailangan natin magpasalamat sa Panginoon dahil hindi lahat maayos ang ating pisikal. May mga may sakit dito, mga kapatid. Pero tinitingnan natin ang ating espiritu. Dahil kahit may sakit ang ating laman, kung ang ating espiritu ay malusog, mga kapatid, at gumagana, yan ang tinitingnan
pinapahalagahan ng Panginoon. Kaya dito walang lugi. If we have, mga kapatid, these spiritual senses. Kahit dalangin ko sa Panginoon, may God give us. Or maybe, yung iba meron pero may problema, may God fix our spiritual senses, mga kapatid. Shall we say, help me, Lord? Hearing has a lot to do in God's service. Maraming nagagawa ang pakikinig sa paglilingkod, mga kapatid. In fact, sabi ng Biblia, magsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. Oh, hallelujah. Oh, God bless you, sister. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Pagkaluban ka na, sige lang, ituloy mo lang yan. Walang pipigil sa'yo kung ikaw ay umiiyak. Sige lang, ituloy mo lang. God bless your heart. The Lord bless you. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Sige lang, ituloy mo lang. Ang Diyos ay nakikipag-usap. Hallelujah. Amen. Kung ang bisita natin ay kinakausap ng Panginoon, siguro kailangan lalo tayo matagal na naglilingkod. Sige lang, take your time. Sige, hallelujah. Kasama ka namin. Hallelujah. Maraming magagawa ang pakikinig. Amen. Kanina lang nakikinig na naman ako ng preaching. Pag nag-iinaw ako, pag nagluluto ako, nakikinig ako sa mga ngaral, mga kapatid. Because I know kung gaano kahalaga ang pakikinig. Hindi ko sinasabi ito dahil nangangaral ako. I know, mga kapatid. Naging umumay ko na duma, kapasangsang patandang di ka na duma. Noong anitol puti, dingdang noong balita, dagkas na sa balita, dingdang kakapsan. Taang mo, napater, di pa nagdanggan, itisasawit ako. Shall we say, praise the Lord? On one of the books that I'm reading, sabi niya, mga kapatid, and I think you heard this before, sabi dito, hearing tells you that the music is playing, but listening tells you what the song is saying. Maaring naririnig mo may tumutugtog, sabi ng salita ng mga kapatid ng librong ito, yun ay pakikinig o hearing. Ngunit iba, mga kapatid, ang listening, dahil ang listening ay naririnig mo yung tugtog at naiintindihan mo yung sinasabi ng kanta. Kaya nga sa araw na ito, mga kapatid, bilang mga ngaral, marami na akong na-experience, mga kapatid, na may mga taong nakakarinig ng pangangaral, pero nakakalungkot, umuwi yung iba na walang nauunawaan sa sinasabi ng Diyos sa buhay nila. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, pahintulutan natin ng ating naririnig ay makuha natin at maunawaan ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? According to Stephen R. Covey, sabi niya, the biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Ang problema ng komunikasyon ngayon, sabi nitong tao ito, ay hindi tayo nakikinig para maunawaan. Totoo ito, mga kapatid, na gusto nating makarinig dahil gusto nating sumagot ulit pagkatapos nating marinig yung narinig natin. Hindi niyo ko naiintindihan, ipaliwanag ko, mga kapatid. I know a nation of God na binigyan ng Diyos ng pangako na totoong ibibigay ng Diyos sa kanila. Ang mga taong ito na bayan ng Israel ay inutusan ng Panginoon na mayroong mag-guide sa kanila
sinasabi ko, hindi nila tinatanggap ito kung hindi. Pagkatapos nilang marinig ang salita ng Panginoon, mayroon silang nasasabi. Hindi kailangan ng Diyos ang masasabi natin dahil mga kapatid, sa kagustuhan ng Diyos na makarating sila sa pangako ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, tingnan ninyo, sa bawat salita ng Panginoon, meron din silang salita. Anong nangyari? Yung sanang pangako ng Diyos na madali nilang makuha, hindi aabot ng isang buwan kung didiretsuhin, mga kapatid. Ang ginawa ng Panginoon, sige yan, sagot kayo ng sagot, sabi ng Panginoon, ganitong gagawin, sagot kayo ng sagot. Ang nangyari, 40 years nga dayag tayag na jay litan. 40 years silang naglalakad na ng doon. Dahil mga kapatid, hindi kailangan ng Panginoon ang matalino nating opinyon at idea. Ang kailangan ng Panginoon, pag narinig ang salita ng Diyos, ito'y paniwalaan, ito'y sundin, upang makamtan natin ang pangako ng Panginoon. Huwag mong busugin ang nahinga mo ng pangako ng Diyos, mga kapatid, na hindi rin lamang natin mapuntahan. Ang kailangan natin, marinig natin ang pangako ng Diyos at makarating tayo doon. Kahit gaano kaganda natin i-describe ang langit. Ganito ang langit, ang ganda sa langit, walang problema. Hindi rin lang tayo makapasok doon, walang kwenta yung mga kapatid. Kaya mas maganda, naririnig natin ang pangako ng Diyos at tinitiyak natin na may unawa na hindi lamang natin narinig kung hindi makarating tayo doon, mga kapatid. Ang dulo, hindi lahat nakapasok. Ang matanda lang na nakapasok doon ay dalawa. Si Joshua at si Caleb. Lahat ay puro bata na. Eh, mahal naman ko yung mga bata, mga kapatid. Lahat ng magagaling matatanda, patay sila. Ultimo si Moses, mga kapatid. Amen. Kaya nawa sa araw na ito, matuto tayong umunawa ng mga salita ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Come on, hallelujah, let us refute what Stephen Covey said. Hindi kami pumunta dito para may sabihin kami sa Panginoon pagkatapos ng magturo. Pumunta kami dito para makaunawa ng salita at kalooban ng Diyos. Kaya, mula pa sa teksto natin, pag ang puso natin ay wala sa Diyos, ma-offend tayo sa Panginoon. Pag nabasa yun, narinig ko na ito, may nag-question. Akala ko bang Diyos ay pag-ibig ko na? Akala ko bang Diyos ay mabuti? Ba't nagtuturo siya? Ba't hindi niya ipinapaunawa sa mga tao? Okay, ang sagot doon na ito, hindi pa paunawa sa iyo ng Panginoon kung ayaw mo, ano mo? Amen! Alam ng Diyos lahat. Kaya hindi tayo, hindi tayo pare-pareho ng level ng maturity spiritual. Yung iba may alam na hindi alam ng iba. Why? Ay, pag narinig mo, wala. Pag tinuro, alam ni Lord na hindi ka rin makikinig. Kaya hindi yun tumubo sa puso at isip. Pero yung mga taong uhaw na uhaw lagi na sa salita ng Panginoon. At sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, laging mayroong bago sa Panginoon, mga kapatid. Tumatayo yung balahibo ko, mayroon akong narinig na mga ngaral sa UPC. Ay, nakakaawa.
nabuyak isa unanan eh. Hindi na nakikipag-usap ang Diyos. Ay sus, kasyang Apo. Pagkas kasaba, ang daming may idol dito mga kapatid sa mga aral na ito. Hindi ko na lang siya pangalanan. Halos sambahin na nga siya eh. Pero mga kapatid, lumabas sa bibig niya, hindi na daw nakikipag-usap ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Hindi ako naniniwala, sabi ko, Panginoon, kung sa kanila hindi ka nakikipag-usap, hindi ako naniniwala na hindi ka nakikipag-usap sa amin. Lahat ng salita mo may kabuluhan sa buhay namin, Panginoon. At hindi na ako makakalan, sabi ko sa Panginoon, kung hindi mo ako kausapin. Nakakatakot na sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kaya parang awa na ninyo ngayon. Sabi ko, mag-iibang setup ng gawain natin. Itutulak ko kayo ngayon. Tinutulak ako ng Panginoon eh. Kaya kasama kayo, mga kapatid. Dahil gusto ng Panginoon, lalo tayong lumalin. Lalo tayong mapugaw. Hallelujah. Dahil pasama ng pasama kapaligiran. Kailangan palalim ng palalim ang ugat natin. Upang kahit anong mangyari, mananatili tayong nakatayo sa apostolikong pananampalataya. We love this church! Eh, kung matampuhin lang siguro ako at patitisurin, sabi ko nga, matagal na ako. Wala dito. Lalo yung narinig ko. My God, have mercy. Sana nagkamali siya. At sana hiningan niya ng tawad yun dahil ano palang pagtayo namin dito, mga kapatid. Joke-joke na lang ba? Amen. Kasamahan niyo ako. May nararamdaman kayo ngayon yung bisita natin, mga kapatid. Walang scripted dito, mga kapatid. Hindi ako nag-uutos na umiyak kayo. Walang kinalaman yung bisita natin pero hallelujah! Nakikipag-usap ang Diyos! Kaya sa Biblia, mga kapatid, hindi lahat ng nakarinig kay Lord ay thank you, Lord, salamat po. Okay, kagaya natin, wala, sama-sama na tayo. Na tayo ay nagmamahal at nauhaw sa salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Meron doon sa Biblia, mga kapatid. Let me read in John, mga kapatid. Chapter 6, verse 16. Many therefore of his disciples, when they had heard this from Jesus, said, this is a hard saying. Who can hear it? Sinabi ng Panginoon, sinusundan nyo lang naman ako dahil sa milagro eh. Sakit nga rin niya. Katnupod mo, diyan babawi tayo po, Lord, patawarin mo kami. Muna tanin. Hard saying. Nasakit na ito, sinong makatanggap niyan? Sa kanila wala. Meron dito, mga kapatid, kaya natin tanggapin ang salita ng Panginoon. Verse 61, and when Jesus knew in himself that his disciples murmured at him, pinag-uusapan. Yan ang sinasabi ko kanina. Pagkatapos magturo ng Panginoon, mayroon pa rin magaling magsalita. Sana wala dito yung mga kapatid. Amen! Sabi siya, Amen! And he said unto them, that this offend you, sabi ni Lord. Ito bang pagtuturo ko, ikatitisuran ninyo? Please lang, mga kapatid. Hallelujah! Mag-isot na kayo, mga kapatid, sa buhay ko. Pinapayagan ko na kayo. Mag-isot na kayo sa style ko. Pero parang awa na ninyo, huwag kayong matitisod sa mga salita ng Panginoon. And he said, therefore say I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time, verse 66. Tingnan dito, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng pupunta kay Jesus ay nananatili hanggang sa kaligtasan. May pumupunta rin kay Jesus pag mali ang motibo, mga kapatid, nananatili ng ilang panahon at hindi nagpapatuloy. From that time,
nung nagturo ang Panginoon, many of His disciples went back. I'm talking about disciples. And walk no more with Him. Hindi na sumama sa Panginoon dahil sa kanilang narinig. Eh nawa mga kapatid, ito yung sabi ng Biblia. Memory verse ito ni Sami mga kapatid. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya itong 5,000 mahigit na mga tao na umalis, tumalikod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, binalikan niya yung 12. Kung itutuloy niya yan, sabi niya, aalis din ba kayo? Tingnan niyo ang Panginoon na niya sinabi, huwag kayong aalis. Ganun kasi ang gusto natin ngayon please. Si Lord, sabi ko sa inyo, iba talaga siya. Tingnan niyo ang tanong niya, hindi sinabi, huwag ka nang umalis. Ang sinabi ng Panginoon, aalis din ba kayo? Pero mabuti na lang mga kapatid, itong mga alagad ay mayroong puso na ayaw mga kapatid sa gustuhan ng Panginoon. Ang sabi nila, Panginoon, saan pa ba kami pupunta? Pakinggan niyo yung sabi nila, wala na kaming alam na ibang pagmumulan ng salita ng buhay kung hindi sa'yo. Hallelujah! Kaya ano man ang mangyari, huwag tayong mawawala sa Panginoon. Sa Kanya lang magmumula ang salita ng buhay. Open your ears and let the Spirit speak to us. Yung nangyari ay patunay that when spiritual speaks, yet when the recipient is only a human senses, mga kapatid, it appears hard saying. It appears not good. It appears an offense. Pag ang nagsalita, spiritual mga kapatid, at espiritu yung salitang binibigay, pag tinanggap yan ng tao, ang tatanggap ay physical lang mga kapatid. Imbis na, thank you. Imbis na, oo, salamat sa Diyos ang lalabas sa bibig nila. Yan ay hindi maganda. Yan ay mahigpit, yan ay masakit. Yan ay katitisuran mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sa church na ito, makinig kayo, na gumagana ang ating spiritual hearing dahil sa church na ito, ang lagi niyong maririnig ay mga bagay spiritual at kung hindi kayo magkakaroon ng pag-ibig spiritual, lagi kayong masasaktan, lagi kayong mga kapatid parang natitisod. Kaya sa araw na ito, tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng malinaw na pag-ibig spiritual sa tahanan ng Diyos. Wala na, hindi ka na makukorek. Kung sinasabihan ka at gagamitan mo ng physical senses, lahat na lang sasabihin sa iyo, spiritual, masama, hindi maganda, hindi mabuti. O baka, hindi mo lang naririnig yung sinasabi ng Espiritu. Dahil makinig kayo lahat mga kapatid. Dito sa church, pag pinag-usapan ang exuberant worship, sa iba gusto nila yun. Sabi ko, pag tinuro na sumamba ng buhay na may kagalakan, sa iba okay yun. Makinig kayo. Pero sa iba, hindi. Parang ganyan, mga kapatid.
Susi. Ituloy natin para mas maganda. Pag tinuro dito, pray in the Spirit. Sa mga espiritual, magpipray yan in the Holy Ghost. Pero, pag hindi spiritual yung nakarinig, pray na naman. Ang sakit na ng tuhod. Naintindihan nyo yung sinasabi ko mga kapatid, ano? Pag pinag-usapan ng pagbibigay, sa labas, pag siningil tayo, walang problema. Walang angal. Sabi nga ng mga tao, bakit yung bigas nung tumas, ang daming umangal? Pero yung alak, pataas ng pataas, walang umangal. Ang problema, ugali, meron lang silang gustong ibagsak na tao. Nasa ugali. Amen. Walang umangal. Pero ang iba, pag narinig yung pagbibigay, mag-iiba ng mukha niya, mga kapatid. Imbis nung pumasok dito nakakiti, pag tinuro pagbibigay, yung mabalik na malusaw eh. Kaya sinasabi ko, kumporme yan sa pakikinig na sa mga taong tumanggap ng sobrang daming pagpapala sa Diyos ay hindi mahirap sa kanila na magbigay sa Panginoon dahil naunawaan nila na lahat na tinanggap nila ay mula lamang sa bendisyon at kasagutan ng panalangin. Amen! Hallelujah! Pag pinag-usapan ng soul winning, yan, mga kapatid. Sa iba, yes, pastor, magdadala ako. Karakawan nyo na maawa kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Lalo naman yung mga anak. Okay, kaya kayong mga kabataan, wala pa kayong asawa, wala pa kayong anak, parang awa na ninyo. Magpakalalim kayo sa Diyos. Hindi nyo alam mamaya, hindi nyo sabihin na, hindi, pag may asawa na ako, at may anak na ako, lalo akong maglilingkod sa Panginoon, at dati ko na ako. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Madam Andres, kagaya Brother Randy, under Bisaya kagaya. Dakal tibagin, yung siga-siga ka, DJ. Kung ano, DJ, nagayin mo ha. Una na di ba? Nagay na ako ha. Untak na kayo ito. Bakit ka? Ano nagay pa ka? Huwag yung gawin sa mga asawa niya na. Patawa-tawa kayo dyan ha. Hindi maganda yun. Amen. Pinag-usapan mga kapatid, ang mga bagay espiritual, nabibingi yung mga walang spiritual senses. Nakalimutan na nila ang halagaan ng kaligtasan ay sila lang naman ay inimbitahan. Kalimutan nyo na mga kapatid, inimbitahan lang tayo. Alam nyo kahapon mga kapatid, pag may Holy Ghost na talaga, hindi mo mapipigilan eh. Kaya lagi sabi ko, magpakapuspos kayo lagi ng Holy Ghost. Yung mga hindi nagsusoul winning, hindi na pupuspos talaga yan. Nag-speaking tongues lang siguro, pero iba pagpuspos ka talaga. Nagpalingki ako kahapon mga kapatid. Dati naman, meron ako narinig na ngaral doon. Hinahayaan ko lang. Dahil siguro okay naman yung sinasabi. Pero kahapon mga kapatid, nandun mismo sa tabi, pumipili ako ng sibuyas. Doon, dahil ayaw ko ng malalaking sibuyas. Yan. Pag nagpapabili ako sa inyo, lalaki ng bili, sabi ko na nga, maliit eh. Maliit. Pinipili ko yung maliit. Sayang eh.
kunti lang yung lulutuin ko, laki ng sibuyas. Mali, ang mahal eh. Sabi ng mga ngaral doon sa tabi ko, mga kapatid, hindi na kailangan ng bautismo sa kaligtasan. Manampalataya ka lang sa Diyos. Inaabangan ko yung sasabihin niya, pero iba na yung pakiramdam ko, mga kapatid. Hindi pwede ito. Sabi ng mga ngaral doon, ang sabi sa Acts 16, wala na pa. Ang manampalataya ka lang sa Panginoon, sabi ng alagad, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kaya, hindi na kailangan ng bautismo para maligtasan. Sandali lang ako. Tumigil ako, mga kapatid. Pinuntahan, hindi ko sa pinuntahan, nangangaral siya, bastos yun pagpuntahan ko. Pinuntahan ko yung mga kasama niya. Alam niyo ako, mayroong mali doon sa sinasabi niya ako. Hindi ako nagpakilala kung sino ako. Sabi ko, mga kapatid, something came over me. Mga kapatid, pag meron ang Espiritu ng Panginoon, hindi ka papayag na meron kang naririnig na mali na pinaparinig sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Sabi ko, yung sinasabi niya parang may kulang at may mali. Na yung sinasabi niya, hindi na kailangan ng bautismo. Sabi ko, sa Mark chapter 16, ang sabi ni Jesus mismo, ang manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. At yung Acts 16:31 na sinabi ng mga ngaral, mga kapatid, na manampalataya ka lang at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Pag binasa mo yung pababa, mga kapatid, pumunta sila sa bahay nila at yung gabing din yun, nag-Bible study si Paul at binautismohan silang lahat. O magpasalamat tayo sa Panginoon. Wala tayo sa ganong simbahan na pinipili ang kaligtasan. Totoo ang pangaral natin. Sino nagpapasalamat sa katotohanan? Iba kung meron kang unawa. Tulungan tayo ng Panginoon. Ito ng tamang panahon. Iparinig natin sa kanila, maawa kayo sa mga tao. Iparinig natin sa kanila na hindi sapat yung nababasa nila. Ang kailangan yung nababasa nila ay naiintindihan nila sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At wala nang ibang gagamitin ng Panginoon dito kung hindi tayo, mga kapatid. Huwag kayong umasa na ibang relihiyon ang magpapaliwanag. Tayo ang magtuturo ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Ang isang pag pinag-usapan, mag-fellowship tayo lagi. Huwag lumiban sa gawain. Sa mga spiritual yun, salamat sa paalala. Opo. Pero sa mga hindi spiritual, pag narinig nila yun, sus! Lagi-lagi na lang. Kapatid. Alam niyo, makinig kayo lahat dito. Walang nasusukurahan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang totoo, lahat tayo kulang. Amen. Ang salita ng Diyos, pag pinag-usapan, lalo ko mga kapatid, ako, pag kinausap ko ng Panginoon, my Lord and my God, mahirap na ako makatulog. Yung dugo ko buhay na buhay. Ayun ako. Kung magkwentuhan mga kapatid, ayun ako, kahit walang tulugan niyan, yung dugo ko buhay na buhay. Pero sa iba, ayan, wala na. O kaawaan tayo ng Diyos. Amen. Hindi boring ang salita ng Panginoon na kapatid. Amen. Pag pinag-usapan ng revival, sa mga laging nagmamahal sa Panginoon,
gusto namin ma-revive. Pero sa mga formal, yan. Gusto pag-uwi nila, ganun din ang itsura nila, mga kapatid. Hindi ka talaga ma-revive. Kaya ako noon, nung member pa lang ako noon, lagi ako may dalang backpack. Meron akong baon na damit. Dahil alam ko yung suot ko, mapupuno yan ng pawis, mga kapatid. Tutuluan niya ng luha. Minsan nanguhog pa, mga kapatid. Nakahanda ako dahil alam ko, mag-i-enjoy ako sa presensya ng Panginoon tuwing dadalo ako. Pero sa iba, mga kapatid, nakakatakot. Binabantayan niyo yung sarili, mga kapatid. Paano ka makapagsamba sa Diyos pag binabantayan niyo yung sarili mo? Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ba si Jesus? Mga kapatid, tawa naman dyan. Yes, Lord, I love you, God Almighty. Glory, glory. Hallelujah. Praise God. Ikaw ba si Jesus? Ang totoo, mga kapatid, nakalimutan mo na si Lord pag sumamba ka, kung sino ka, kung ano ka, kung anong problema mo, kung ano pa kailangan mo dahil you are overwhelmed by the goodness, by the majestic power and holiness of the glorious God. Amen. That is worship. Yung gagawin lang dito, mga kapatid, thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Oh, thank you, God. You're so good, Father. Oh, Jesus. My Lord, that's not worship. That's you worshiping yourself. Dahil ang totoong worship, wala kang pakialam sa katabi mo. Wala kang pakialam, hallelujah, kung anong itsura mo. Ang iniisip mo kung ano ang itsura ng Panginoon na nakikita mo, hallelujah, sa iyong kaisipan. O meron pa ba dito nakakakita ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon? O come on, somebody worship Him in spirit and in truth. Glory to God. Pag ang human senses natin tumanggap, tandaan ninyo, kahit gaano kaganda ang salita, kahit gaano ka-importante, kahit makatulong pa yan sa tao pag narinig yan ng physical sense. Because flesh is against the spirit. Katitisuhan. Bantayan niyo yung sarili ninyo, mga kapatid. Kalabitin mo yung sarili mo. Examine, sabi ng Bible ourselves. Hallelujah. Nawa, huwag tayong matitisod sa mga salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matitisod sa salita ng Panginoon. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Dahil sa mga espiritual, lahat ng galing sa Panginoon ay pagpapala, mga kapatid. Pinapasalamatan mo na pag espiritual. Kahit problema nga, nagpapasalamat ka na eh. Dahil alam mo, may gagawin ng Diyos. Alam mo na, kung ikaw ay spiritual, you know, everything God is in control. Now you are thankful. Thank you for the worship. Thank you for the prayer. Thank you for the giving. Thank you for soul winning. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Laging excited. Amen. Laging excited. Sabihin natin lahat, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, pakinggan dito, for the preaching of the cross. Ang pinakamabisang pangangaral ay cross. Amen. Pag nanghihina ako noon, yan lang ang babalikan ko. Pagkatang kiniman ko, mapalim, hiramin ko muna yung kwarto ninyo. At doon, mga kapatid, muli kong babalikan ang krus ng Kalbaryo. At muli akong iiyak doon, mga kapatid.
kahit gaano ako kasama, makikita ko, binigay ng Panginoon, hindi niya ako kinahiya, hindi niya ako tinanggihan, binigay niya yung buhay niya, mga kapatid. At doon simula na akong hahabulgol at mananalangin, hingi ng tawad, hallelujah. Hanggang sa mamaya ang Diyos ay magpapalakas kaya paglabas ko sa kwarto ni ate ko noon, mga kapatid. Oh, hallelujah. Nakaibang kalakasan na naman dahil, hallelujah. Pag pinag-usapan ng krus, yan ang talagang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Ano nga po na ang ayat niya po Diyos na may amaw-awa kayo mga dayta? Ano nga dayta? Di ba? Narabaw dayta kakabsan? Narabaw. Ano di pa nagayat niya po ka? Dahil lang maawat tayo narabaw nga dahilan kayo kakabsan? Hallelujah! Ang totoo, wala na kayong manghahanapin pag pinag-usapan. Gusto yung malaman kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Balikan niyo yung cross ng Kalbaryo. Doon ang pag-ibig ng Panginoon. Pero makinig niyo, sabi ni Paul. Sabi ko, doon ako lumalakas. Tingnan ninyo, sabi 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Isabanay ng mga maganda. Hinamaak na ito. Kita niyo? Kita niyo, may isina talaga. Tunak may isina talaga. But unto us, kadakwata, nagidihan ka may salakan. Yung mga ganda di pa nagkasaba, ni Cross. Pakay tublangan na, kinamaak na itawan siya, pinagay itawan na, nung para ka na tayo po na ni Pablo, but unto us, which are saved, it is the power of God, hallelujah. It is the power, if you can hear it, hallelujah. Cross is the power of God. What does mean ang ibig sabihin nun dito sa cross is, God loves you. God loves you. God loves you. Pero ang totoo, yan ang malinaw sa Biblia, makita na ninyo. May reaksyon lagi ang tao sa sinasabi ng Panginoon. Pero meron pa rin, salamat sa Panginoon, may mga tao pa rin na buong puso tumatanggap sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid. At yan yung mga taong hindi naliligaw. Ano man ang pagsubok, ano man ang mangyari, mga kapatid, makikita niyo sila lagi dito na magpapasalamat at natakilain ng Panginoon sa buhay na ito, mga kapatid. Praise God. Kaya, mga kapatid, pakinggan niyo naway at maunawaan. Huwag kayong pumayag na patungkol sa espiritual na buhay ninyo. Patungkol, mga kapatid, sa paglalakad ninyo bilang Kristiyano, makinig kayo. Don't be influenced by your friends, parents, spouses, without spiritual inclination. Kaya kung yung nanay mo lang, at hindi mo siya kasama spiritually, sumunod ka. Yan. Pero pag sasabihin niya sa'yo, anak, ang totoong paglilingkod sa Diyos ay ganito. Medyo sandali lang, nanay. You are not in the right position. Hallelujah. Ang salita ka lang na huwag mong tatanggapin. Ulitin ko, mga kapatid, sumunod kayo sa kanila, kayong mga anak. Pag may mga magulang kayong hindi mananampalataya, yes, magkatanda ita, paglaba ka, aramitin niyo. Ngam nubagan na ka, Judy. Ipudno, kapanagdayo, kastoy. Medyo.
At dati mangisuro ka na tayo. Hello mga kapatid. Okay, kayong may mga asawa, may hindi mananampalataya. Kaya huwag niyo silang konsultahin. Lakay, ito tumataday ko, hindi ako. Ay, isumbat ng sistera na, wala. Handa nga mo. Sigatin nakaawat, itamang ko diyan na nakaawat. Mayawawan ka. Tapos ibang, Pastor, gawin kayo kung mga edad, yung ko na nilakay ko. Pero, basol mo. Basol mo. Amen. Ha? Dahil hindi natin alam yung susundin natin. We don't need their approval. We need God's approval, mga kapatid. Amen. Sumunod kayo sa kanila. Bakit nagtambling ka sa atin? Duwaan pa yan. Masakimong ka, tulungan sa domingo ka ng mata. Duwaan pa yung tumbling. Ngayon, pagsasalita natin spiritual, so natin mangitorongking ka spiritual, ha? Medyo. Intindihan niyo ba ako, mga kapatid? Dahil, sabi ko, ingatan itong pakinig. Sa mundong ito, makinig kayong maigi, mga kapatid, ang daming napapakinggan. Kaya ang kaaway, itong church na ito, ay magbibigay sa atin ng direksyon upang makarating tayo sa kalooban ng Panginoon. Dalawa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Isa sa iyo personally at isa sa ating lahat as a group of people. May makarating tayo pero alam ng kaaway na binibigyan tayo dito ng direksyon, binibigyan tayo ng vision, binibigyan tayo ng things to do, mga kapatid. Kaya gagawin ng kaaway, bibigyan niya kayo ng mga salita na imbis ko magaganasan ka ka, hindi magagan mo dali, imbaw ti ka busa ko. Video. Ang panunod ka matana. Imbis tuloy-tuloy ko, mati pa nagpagnatay ka kapsat. Agaramid ti ka buso. Tapdok sardan tayo. Amen. Dahil natatakot siya. Dahil pag nakarating tayo sa pangako ng Panginoon, matatakot ang kaaway dahil pag tinanggap natin lahat ang personal blessing natin, pag tinanggap natin lahat ang ating pang-church blessing pang lahat, mga kapatid, alam ng kaaway, lalo tayong titibay, lalo tayong lalakas, kaya gagawa ang kaaway ng hadlang upang hindi mo matanggap ang magandang plano sa iyo ng Diyos at hindi mangyari ang plano ng Panginoon sa bayan na ito. Pero sa umagang ito, mga kapatid, ang pandinig natin ay hindi natin ipapaling sa mga bagay na pipigil, kung hindi sa mga salita ng Diyos na magtutulak sa atin. Amen. Mga papangoras, dahil si Lord, kinausap niya si Abraham. Hindi biro ito. Nung hiningi ng Diyos si Isaac, dami na naman malungkot, pagbibigay na naman yata yung pasray, hindi, una-unahan kasi yan. Malungkot na naman yung mag-ibig na naman yan. Yan ang unawa mo, mga kapatid. Makinig ka kung anong sasabihin ng Espiritu. Sabi si praise the Lord. Hindi, yun ang ibig sabihin. Yun ang gusto kong tumbukin doon. Ang iba walang gana, inuunahan nila ako eh. Kaya kapag ikaw yun, magsisi ka mamaya dito, mga kapatid. Dahil hindi yun ang gusto kong sabihin. Iba ang pakiramdam nilang mag-asawa. Tinanggap ni Abraham yung pangako 75 years old. Nagkaanak siya ng 100 years old. Yung 75 na eh, wala nang kasiguraduhan na magkaanak pa eh. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanya, dahil sa kanyang pananampalataya, kahit umabot siya ng 100, ang Diyos ay hindi pa rin binigo si Abraham at totoo ang Diyos sa kanyang pangako, mga kapatid. At sa side ni Sarah, mga kapatid, alam niya sa buhay niya, sa kanyang pagkatao, hindi siya pwedeng manganak dahil baog siya. Kaya ang baog, pag nagkaanak, mga kapatid, ay
hindi baog eh. Pag nagkaanak, ang saya-saya dito mga kapatid. Yung pa kaya alam mo ikaw baog, pero pinagkatiwalaan ka pa rin ng Diyos ng anak. At isang araw, Brother Marcos, nung lumalaki na yung anak nila, biglang sinabi ng Diyos kay Abraham, makinig kayo na, ito yung mensahe. Abraham, galay mo yung anak mo bukas sa lugar na gusto kong puntahan mo. Ito ang mananampalataya, walang sagot-sagot, pero may gawa. Ang marunong lang sumagot sa salita ng Panginoon, basahin niyo sa Matthew chapter 4 at sa Luke chapter 4, ang demonyo. Nagsalita si Lord, nagsalita din ng away. Gumamit ang Panginoon ng word of God, gumamit din ng word of God at away, para lang mapigilan niya ang kalooban ng Diyos. Gagawin ng kaaway lahat. At bersikulo gamitin niya sa inyo, makinig kayo lahat. Bersikulo gamitin ng kaaway sa inyo minsan, para mapaniwala kayo sa mali. Ginamit niya kayo sa mga sige, nakasusulat. Ang anak ng Diyos, pag natalisod yan at nahulog, sasaluhin siya ng mga anghel. Pag mahulog ka nga. Ay hindi porkit ginagamit ang word of God, totoo mga kapatid. Kaya nga huwag kayong malito. Isa lang ang pastor ninyo dito sa Santa Cruz, mga kapatid. Parang awa nyo na. At wala akong motibo na mapunta kayo sa impyerno. Ang gusto ko lagi na mapalapit kayo lahat sa Panginoon. Tanggapin niyo ang pangako ng Diyos at maligtas tayo lahat, mga kapatid. Sabi si praise the Lord. Yun yung totoong manampalataya. Ang hirap ng pinapagawa ng Diyos. Walang complain. Walang sagot. Meron sunod. Ay, mga magagaling magdahilan, mga kapatid, itigil nyo na yan. Hindi ako bilib sa ganyan. Bilib ako sa mga tao na masunurin. At gumising ng maaga si Abraham. Tingnan ninyo ha? Nung siya klaro di so'y bagbagang hindi pa ilaan. I-delay ko di pa nagbangon ko. Iabot ko di alas 3, di man yun. Mabumangon. Tapos makadbak pa ito yan ako ha. Malaksin, mga mga yayatin ti anak mo. Tatan! Tunubigan, itatod mo siya anak mo. Tatan! Sulpang gaya na yan. Among ngayawat tikpan. Ang tanang mapagod, ito na bigatan. Anak ko, masunod na. Gawin po natin Biblia, amo niya ako Diyos. Ti-dear, ti heart tayo. Tap lumapatas na, ti panagayan tayo kinkuhanan. Ito ang point ko mga kapatid. Ang kinausap ng Panginoon ay sino? Saan yung mga kapatid? Sino kinausap ng Panginoon? Hindi si Sarah. Kaya hindi pinaliwanag ni Abraham kay Sarah. Diba ka? Tumbigat. Subyanan tayo ha. Uuna ti tragsak ti babae na baog ng kaanak. Ang tatay gagawin niya lahat sa anak niya, pero ang nanay gagawin din niya lahat sa anak niya yan. Makinig tayo mga kapatid. Marami nagpapatayan na mag-asawa. Makinig kayo ng mga balita dahil sa anak. Pinagtatanggol ng babae yung anak niya sa asawa niya. Kaya ako, delikado yan ang buhay ko mga kapatid. Ha? I-autopsy niyo ko pag nakakaya mo nila. Autopsy. My point is, gagawin ng nanay lahat. Pero si Abraham, wala kayong mababasa. Bakit? Tumbigat, umay ka. Hanghan na ngayon awis. Digit eh. Kastilangan na naman. Bakit? Ang mata ito mabigat. Dahil ka kay so ng anak mo.
maputot ko. Mapartami di dyan, ibantay. Idatod ko kano'y sukiniapo. Huwag na kayo magpaliwanag sa mga taong hindi kinausap ng Panginoon dahil hindi niya kayo papayagan. Pag sinabi ni Abraham kay Sarah yun, hindi siya papayagan ni Sarah. Magkakamatayan tayo dito. Alam mo sasabihin ni Sarah? Totoo bang si Lord yung kumausap sa'yo? Papatayin mo yung anak ko? Yan ang sabihin ko sa inyo. Kapag hindi ka nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Sasabihin ni Sarah, hindi yan ang Diyos! Demonyo yung kumakausap sa'yo! Binigay ng Diyos yan, tapos papatayin mo lang? Demonyo yan! Naintindihan niyo ako mga kapatid? Kung hindi ka kinausap ng Panginoon, hindi mo maiintindihan ang sinasabi ng Diyos. Ay salamat na lang kay Abraham mga kapatid. Makita tayo ipanagtalap na kiniapo, wala nang ibang pinakamatindang na salita sa buhay niya kung hindi ang Panginoon, hindi ang anak niya, hindi ang asawa niya, kung hindi ang Panginoon. Kaya mga tatay, magpakalalaki kayo. Dalhin natin ang pamilya natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Walang successful na tatay ng pamilya ay hindi maligtas lahat at ikaw lang ang maligtas. Hallelujah! Mga nanay, kung kayo ang mananampalataya sa bahay ninyo, baligtatin natin parang kayo na si Abraham, mga kapatid. Huwag kayong papayag. Hallelujah! Kayo ang magdadala sa kanila. Hindi man nila maintindihan. Meron kang naiintindihan. Ang nangyari lang yung istorya, mga kapatid. Inala ni Abraham. Sabi ng Panginoon, huwag mo nang ituloy, Abraham. Oh, hallelujah! Alam ng Diyos ang nasa ng puso natin. Kailangan nating magsaya lang sa utos ng Panginoon. Masaya si Abraham nung umakyat sa bundok na kapatid. Ang Diyos ay hindi sa pinabayaan. Sabi niya, alam ko mahal mo yung anak mo, pero masaya ka na sumunod sa akin. Huwag mo nang ituloy! Yang binigay ko sa'yo, mananatili na yan sa'yo! Kung lahat ang binigay sa atin ng Panginoon ay masaya tayong ipangamit sa Diyos, ibabalik ng Panginoon. Ang sabi mga kapatid, anong gusto niya? Huwag mo nang ituloy, Abraham. Meron yan sa likod mo. May salat-salat ni Sarah na naog sa daytati, datan mo. Hallelujah! Ganyan kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah! My point is, we don't need other people's approval. Amen. Malaksitan nun ni Sarah, ni pastor na. Amen. Pastor, kinausap ako. Parang si Samuel. May narinig si Samuel. Pero pinupuntahan niya si pastor. Ilay. Bakit? Sabi ni Ilay, hindi kita tinatawag. Hindi tinatawag. O di ilang sulin sa dayo kaya? Ayaw. Ako, narinig ko naman sa tinatawag, pinupuntahan niya. Ilay, tatlo tinatawag, sabi ni Ilay, hindi kita tinatawag. Hindi kita tinatawag. Kailangan natin, mga kapatid, alam natin yung nilalapitan natin. Narinig ka naman ni Samuel nung matulog sila, may tumatawag, Samuel. Tingnan ninyo kung gaano kahalaga. Ito yung sagot ni Eli, sabi niya. Tingnan ninyo, kailangan natin na may gabay sa atin spiritual at huwag kayo kung saan pupunta. Amen! Sabi ni Eli, tingnan ninyo kung gaano kahalaga. Pag narinig mo yan ulit, huwag ka nang pumunta dito.
Tingnan niyo, may direksyon. Para ilapit kayo sa Diyos. Ang sabi ni Eli, ang sabihin mo, Lord, sabi niya, ako ito, anong gusto mo gagawin ko? Ka nang pumunta. Noong nangyari ulit yun, naghiwalay sila, matulog na naman sila. Sabi niya ng Panginoon, Samuel, Samuel, Lord, thy servant here. Eh, huwag kayo maniwala, tinawag sila ng Panginoon, hindi sila lagi sa church, ha? Amen! Tinawag sila ng Panginoon, kalaban nila yung pastor nila, walang tinawag ng Panginoon na ganun, mga kapatid. Amen! Kailangan alam natin yung sinusunod natin. At ang taong naliligaw, ito lang naman ang taong naliligaw, yung maraming sinusundan na direksyon. Okay? Ang taong naliligaw, kahit hindi dapat lapitan, pagtanungan, lahat ng tao ay may masasabi, mga kapatid. Dahil nga sa teksto natin, mga kapatid, dito ay napakalinaw na pagkatapos magturo ng Panginoon, basahin niyo sa bahay ninyo yan. Basahin mo yun. Hindi siya nagturo para maintindihan lahat. Ako naman kabaligtaran. Gusto ko pag nagturo ako, maintindihan ng lahat. Ang pagkakaiba kasi namin ng Panginoon, hindi ko sinasabi mas mabuti ako kaysa sa Kanya. Ang pagkakaiba kasi namin, ako, hindi ko nakikita yung puso ninyo. Siya, nakikita niya. Kaya imbis sabihin niya, dahil nakita niya yung puso nila, ha? Wag na lang. Di sabi ng mga Panginoon, ba't nagtuturo ka ng ganyan? Talinghaga. Panginoon, sabi ng Panginoon, dahil nakita ko kanilang mga puso. Sabi ng Panginoon, upang ang kanilang naririnig ay hindi nila maunawaan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos para hindi maunawaan. Dahil ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng gustong makaunawa, tatanggapin nila ng buong buo ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Amen! Kaya sabi ng Panginoon, bandang huli ng versikulo, mapalad ang mga tao nakakakita at mapalad ang mga taong nakakaunawa. Hallelujah! Hindi mo kailangan humawak ng maraming pera para magsaya. Kailangan mo lang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko ng espiritual na pakinig. Ang makakasunod lang sa Panginoon ay yung nakakaunawa. Awan ti sumurot nga na naman naawatan. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Sabi ni Richard Blackaby, when there's a limit to what we hear from God, kung mayroong limitasyon yung naririnig natin sa Diyos, ang sabi niya, it is a limit we have chosen ourselves. Kaya meron kang hindi naiintindihan na naiintindihan ng iba, ikaw kasi. Alam ng Diyos na hindi welcome sa puso mo ang kaunawaan na yan. Dahil iba ang gustong marinig ng iyong pakinig at tanggapin ng iyong puso.
Pero kung ang puso mo'y walang limitasyon na nagsasabi sa Panginoon, kasama ng iyong pakinig na Lord, sabihin mo ang gusto mong sabihin, sa gusto ko at sa ayaw ko, mga kapatid. Ang Diyos ay walang limitasyon na makipag-usap sa iyo at sabihin ang kanyang kalooban. Sabi ng Bible, nabasa niyo ba sa Bible ito? That the Lord, before He will do something, as long as He have a servant there in that location, He will say it first to His prophet. That's what we call respect. Bago may gagawin ng Diyos, sasabihin niya muna sa kanyang lingkod. Amen! Yan nawa sa bahay ninyo, sa barangay ninyo, huwag niyong limitahan ng Panginoon. At pagkalooban kayo ng Panginoon ng kaunawaan at sasabihin ng Panginoon, ganitong gagawin mo sa bahay ninyo, lahat kayo maliligtas kung gagawin mo ito, ganito, sa barangay ninyo, mga kapatid. Amen. Magpagamit tayo sa Panginoon. Pero kailangan ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga nagsasabing gustong mapuspos ng Holy Ghost, bibigyan ko kayo ng susi. Amen. Dito na tayo magtatapos. Ang laki ng partisipasyon ng pakikinig. Ay, yung mga nakikinig niya, mga kapatid, kaya kahit noon sa church, hindi pa tapos si pastor, wala, umiiyak na. Iyak na. Hindi lang ako nag-iingay na nagwawala ako. So, umiiyak ako. Hindi ko pinipigilan yung iyak ng mga kapatid. Dahil ang laki ng partisipasyon ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa Book of Acts chapter 10, makinig kayo na, hindi pa sila membro ng church. Makinig kayo na, kayo may nagsasabing may Holy Ghost na, makinig kayo na, wala pa silang Holy Ghost. May alam yung istorya? Acts chapter 10. Verse 1 to 5. Si Cornelius ay nananalangin sa Panginoon. Amen. At alam natin yung istorya. Dahil sa kabutihan ng Diyos, nakita ng Panginoon ang puso ni Cornelius. Sabi ng Panginoon, nag-utos siya ng anghel. Tingnan ninyo mga kapatid kung gaano kahalaga ng man of God sa buhay ng tao. Kaya salamat sa Panginoon nung pinadalhan niya ako ng pastor sa buhay ko. Hindi ko kaya kung walang nagturo sa akin, mga kapatid. Amen. Sabi ng anghel, mag-utos ka ng tao. Kaya ang mga ngaral ay hindi anghel. Tao po ang kailangan niyo. May mga taong magagaling. Ang Biblia ay sulat ng tao, sulat ng tao. Sulat talaga ng tao dahil ang babasa tao. Amen. Yung mga taong iba naghahanap ng pastor nila anghel, wala kayong mahintay. Walang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa mga anghel na mangaral sa mga tao ng kaligtasan. Dahil hindi sila naligtas. Ang sabi ng anghel, ito makinig na. Lahat ng ginagawa mong paglilimos, pananalangin at magandang bagay, sabi ng anghel, ay nakarating sa Panginoon na alaala. Pero sabi ng anghel sa kanyang mga kapatid, pumunta ka, mag-utos ka ng mga tauhan mo sa Jopa. At doon, sabi ng anghel, hanapin mo itong taong ito. Simon, mga kapatid. Amen. Na nagngangalang Pedro. Na siya, mga kapatid, siyempre alam ng anghel, yung inutos ng Panginoon, hanggang doon na lang. Dahil alam ng Panginoon, pagdating ni Pedro doon, gagawin ni Pedro yung kalooban ng Diyos. Ang nangyayari pala ganito, tingnan ninyo. Si Cornelius ay kinakausap ng anghel. Sa kabila pala, mga kapatid, si Pedro, ayan na, yung
sinasabi ng mga ngaral, hindi na nakikipag-usap daw ang Diyos. Kinakausap ng Diyos. Ang sabi ng anghel, inutusan siya ng Diyos, sabi, inutusan siya ng Diyos, magputos ka ng tao doon, papuntahin dito si Simon Pedro. Dito naman, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, nakikita mo ba ito? Binaba ng Panginoon sa langit yung mga pagkain marumi. Yung mga hindi kinakain ng mga Hudyo, kakain ng baboy, mga limango, binaba ng Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Pedro, tingnan ninyo, kumain ka. Kaya pag wala kang pangunawang espiritual, sasabihin mo, parang si Abraham at si Sarah, hindi si Lord yan, ba't papatayin yung anak? Sabi ni Pedro, mga kapatid, ay hindi ko kakainin yan. Tinuro mo sa amin na marumi yan. Hindi alam ni Pedro, meron palang ibig sabihin yun. Na yung binabawal ng Diyos sa kanila, maruming pagkain. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kahit anong paalala ng kaaway sa mga pinagagawa natin kasalanan noon, ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Kaya tinanggap ni Pedro ay hindi niya alam yung trabaho gagawin niya. Hanggang sa may nakarating kay Pedro. Pedro, pagbukas pa lang ng pinto, alam na ni Pedro. Sumunod na siya. Ito na mga kapatid, naglakad na sila. Pagdating sa bahay nila Cornelio, makinig kayong lahat, wala pa silang Holy Ghost, hindi sila Hudyo, mga hintil, marumi, makasalanan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, walang relasyon sa Diyos. Nasamantalang dito si Pedro, ang alam niya, kinikita lahat, ang utos sa kanila ng Panginoon sa gospel, ang hanapin lang nila ay ang mga anak ni Israel, mga tupang naliligaw sa ibang lugar na mga bayan ng Israel. Kaya si Pedro, nung pumunta, mga kapatid, hindi niya iniisip na yung pupuntahan niya ay tatanggap ng kaligtasan dahil ang alam niya, ang ililigtas lang ng Diyos ay ang mga Hudyo. Ito na mga kapatid, pumunta doon si Pedro. Pagdating niya doon, ginawa niya pa rin yung trabaho niya. Tinuro niya pa rin patungkol sa Panginoon. Basahin niya yan. Maliit lang naman yan, Acts chapter 10. Pero ito na, yung gusto kong sabihin sa inyo. Yung mga walang Holy Ghost, yung mga hindi pa nabautismuhan, yung mga taong marurumi. Pero bukas ang pandinig at puso. Tingnan ninyo, basahin ko na ito. Acts chapter 10 verse 44. While yet Peter spake these words, habang nagtuturo pa lang si Pedro, ang sabi ng Biblia, the Holy Ghost fell on them that heard the word of God. Yung mga tao walang Holy Ghost, hindi marunong manalangin, marungi, hindi napatawad na kapatid, pero sila ay bukas sa salita ng Panginoon at ang puso nila hindi pa tapos na mangaral si Pedro, sila ay pinuspos ng banal na Espiritu. Doon naiintindihan ni Pedro, sabi sandali lang, sabi sa mga kasama ni Pedro, sandali lang, hallelujah, nakaharap sa kila Cornelio, nung nakita niya yung Holy Ghost na lumabas sa kanila, sabi niya sa mga kasama niya, sandali lang, kung tinanggap nila yung tinanggap natin, bakit hindi natin sila bautismuhan sa pangalan ng Panginoon? Kaya simula sa araw na yun, ang kaligtasan ay nakarating sa mga
napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Ganyan yung sinasabi ng Panginoon kanina. Mapalad ang mga taong nakakarinig. Sino tayo para punuin ng Espiritu ng Panginoon sa kanyang kabanalan, mga kapatid? Pero dahil mapalad ang mga nakakarinig, hallelujah, gagawa ang Diyos sa mga taong nakikinig. What we need is to hear God speak. Mayroon tayong mga listahan ng pangailangan. Pero kahit gaano karami yan at kahit parang imposible yan, sabihin na natin gano'n. Kung may salita ang Diyos sa iyo, walang imposible, mga kapatid. Mapalad ang mga pakinig na nakakarinig. Amen. Meron ka dapat kasiyahan pag ikaw ay nakakarinig. Hallelujah. Marami ditong handa na, mga kapatid. Mga handa na tumayo, mga kapatid. Yung mga handa lang, mga kapatid, huwag nating lulukuhin ang sarili natin. Amen. May marami pa akong gustong sabihin, maaga pa, mga kapatid, pero yung iba dito may narinig. Hallelujah! Oh, mapalang ka! Hallelujah! Hindi na kailangan kayong tawagin pala yung mga may naririnig. Hallelujah! Mapalad ka kung meron kang naririnig. Come on, touch the altar. Hallelujah! Touch the holiness of the altar. And the Holy Ghost will fill you. Oh, glory to God. Jesus, I am here. Speak, Lord. I hear. Naririnig mo ba ang Diyos na nagsasabi, anak, nandito pa rin ako sa iyo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita kinalimutan. Anak, anak pa rin kita. Naririnig mo ba ang pangako ng Diyos? Naririnig mo ba ang magandang gagawin ng Panginoon? Come on, hallelujah! Mapalad ka! Hallelujah, mapalad ka! Mapalad ka! Hallelujah! Oh, the Holy Ghost is here! Naririnig mo ba siya na nagsasabi, anak, akala mo na kalimutan kita, pero hindi. Nandyan pa rin ako. Mahalaga ka pa rin sa akin. Hallelujah, babalikan kita isa
The Lord is here for you. Hallelujah. Kaya sa nandito, dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo. Praise God. Ang dami naman pwede kausapin, pero ikaw ang pinili niya. Hallelujah. Ang dami niyang pwede kausapin dito, pero pinili niya. Open the ears in the spirit. Be filled. Oh God. Oh God. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Come on, it's time to pray.